Okay. Request kayo ng mga opening pa, ha? Titira natin. Itim tayo. Need ba ka ba yung notation? Depende. Ano ititira natin dito? Sa ma-abort to. Kailangan na tayong tumira. Italian pa rin. Sicilian. O, Sicilian naman tayo. Okay. Need bang kabisaduhin yung notation? Depende kung anong purpose mo. Bakit mo kinakabisado yung notation? Yung iba, kaya gusto kabisado yung notation kasi nagbabasa sila lagi ng libro. So, dito tayo sa normal na Sicilian. Okay? By the way, ang idea po kasi ng Sicilian, gusto niyang medyo gawing, alam mo yun, medyo imbalance yung position. Kasi pag nag-ipon E5, medyo equal. Ang Sicilian, kaya ginagamit to na gusto magpilit kasi imbalance position yan eh. Tingnan nyo ha, kinuha niya yung gitna, syempre kakapturing ko yan. Babawiin niya yan ng kabayo, most likely. Developed ako ng knight, basic yan, to attack the pawn at the same time, didepensahan niya. And then dito, hindi to basic sa Sicilian, yung A6. Very important yung A6. Yan yung Najdorf eh. Kung gusto naman, medyo mag-dragon ka lang, pwede ka mag-G6. Ako, A6 sinitira ko. Ang reason ng A6, kasi, ang Sicilian, sa mga hindi po nakakaalam, ang play ng Sicilian sa C-file. And one way to play on C-file is this, pakita ko ha. So, tinula ko to para hindi po ako ma-double pawn. Ayan, ganyan. Linya yung tinitira niya eh. Ako, hindi ko alam yung linya na to eh. So, ang reason po ng A6, kasi dito po naglalaro yan, no? Dito. Yung queen sa C7. To put pressure dyan sa C-file. Kaso, may talon dito. Ang bis tumira ng kalaban ko, alam na alam niya po yung ginagawa niya sa buhay niya. So, ako dito naman, okay, why? I'm simply preventing the E5. Medyo, ako sa totoo lang, hindi ko sinasuggest yung Sicilian sa mga player kasi masyadong high level. I'm not sure kung pwede po ito. Subukan ko lang, ititira ko lang. Hindi ako sigurado dyan kasi may E5 eh. Pagka E5 kasi ito threat ko. I'm not sure pero tinuloy ko lang. Kasi basic lang. Gagal lang ako. I just want to develop my pieces. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Mamaya makikita natin kung linya yung tinira ko hindi. Kasi hindi ko ang Sicilian ko kasi dragon eh. So I try to play the very basic of Sicilian which is yung Najdorf setup. Tapos ang tinira niya pa sa akin complicated line na dapat pasukin ko yung linya. Pero ito hindi ko alam yun ang trying to develop pieces. Oh, nag-G4 siya. So anak-anak no. Ang linya dito, alam ko may ganun eh. Tapos nag-G5 and then knight E5. I'm not sure kung pwede pa. Baka pwede. Pwede ba? Tingnan ko lang kung pwede. I'm not sure. Ang alam ko ganito yan eh. Pagka takes knight G5. Ganun eh. Tingnan ko kung pwede Kinakapa ko lang eh. Alam ko kasi pag nag-G4, komplikado kasi ito kasi yung basic eh pero yan lang, pero ito yung maganda Sicilian. Sicilian is tingnan niyo po yung imbalance sa sobrang dami. Kaya kung gusto mo mag-aral ng Sicilian beginner ka, make sure you have a lot of time to study opening. Kasi puro theory ito. Ito theory ito alam ko eh. Na pag tinix niya po yan, magna knight E5 and then knight takes dito. Ganun ang ginagawa niya no? Knight E5, alam ko theory ito. Hindi ko lang alam kung tama yung sequence kasi napanood ko na to one time sa game ni who's that? Game po ni yung babaeng player. Si Judith Polgar, kalaban niya si Shirov. Inubos niya si Shirov. Alam ko black siya doon eh. Black ba siya or white? Ayan. Ang threat ito kakainin. Hindi niya po makain kasi nakapin. Pero it's one of the line na hindi ko lang Jaden! Ang ingay ng anak ko. Jaden! Jude! Go out. Ang ingay nila, sorry. Ayan. Pero linya to eh. Kaya ang Sicilian talaga, dinidiscourage ko to sa mga nagsisimula. Bakit? And sa ganyang kadahilanan mo, tingnan nyo po, napakahirap laruin ng Sicilian sa totoo lang. Kasi sobrang gulo. Yan yung gulo, di ba? Ang gulo niya, kailangan marami kang pattern na alam para madala mo. Kailangan aral ka sa mga linyahan kasi talagang mahirap talagang laruin ang Sicilian.
Grabe memory ko, naalala ko pa. Kasi isa sa mga ano yun eh, sikat na laro yun eh. I'm not sure exactly kung ganito yung or kung tama yung pinagagawa ko eh. Pero it's something like this. So, sa ngayon, pinapressure na ako sa F-file. I'm not sure if I should castle. Pwede ako mag-castling, pero parang naalangan ako dito. Or pwede ako mag-rook C1. The point is to simply put pressure. Ay, rook C8 pala yan. May nakikita ako rook C8. Ang idea ko tulak. Tapos pagkaalis ng knight, knight takes. Pagka-capture takes, rook takes, capture. Ganun yung mga gagawin ko. I'm not sure if it will work. Ayan. Ang problema si Cillian talagang malalim. Tingnan mo, nag-blunder na siya. I'm not sure why he did that. Pero pagkatulak ko kasi nito, one piece down eh. Nang hindi niya nakita yung threat ko, I'm bragging na nga. Yan yung gusto kong gawin, di ba? Inalis niya pa yung queen niya. Kakanood ko sa live niyo, coach, tumaas sa rating ko sa chess.com. Oh, dating 1,500, ngayon 1,000 na lang. No? Mabilis ako mag-isip kasi of course, I'm a master. I've seen many pattern. Kaya mabilis. Pero mahirap kasi yung sisila ng daming line na kailangan mo explain, kailangan mo ipakita. Pero sa ganito kasi ito madali na to eh. Port na yung knight, yes, port. Pero ito po kasi isang pyesa eh. This is okay. Port po yun. Kaya lang, ito kasi one piece up. Ayan, oh, capture, oh. Tapos, pwede ka pa rin mag-port. Diba? So, saan ka pa? Doon ka na sa may ano. Diba? Yan yung pinili ko. So, I decided to go for that. Pwede pa rin ba to? I'm not sure kasi may ganito siya. Baka ibalik ko na lang yung kabayo ko. Kasi one piece up na eh. One piece up na kasi. Okay, pwede na to ngayon. Kasi pagka ganun niya, I can just take. Hindi niya makain to kasi wala pa naman siyang threat sa F7. So, should I just take? Nakain niya eh. Alang yan. Nabaliw na yung kalaban ko. Pero, tingnan natin. Mag-resign na yan eh. Oh, take back daw. Ayoko, nagmamadali ako kasi losing ka na din naman kahit hindi ka na mag-take back. No? Decline ko na yung take back niya kasi losing na din naman siya eh. Sige na, magbigyan mo na. Kaya naman itira niya. Kahit na itira mo, losing ka na sir eh. Nanyayoko mo ko eh. Oh. Para sa kanya, may check pa ako. Ikaw talaga. Pakinain. Pagkakataon mo na makabawi kahit isang pyesa. Sa'yo na lang ako manood, coach. Nanonood ako ngayon. Alright, so anong tira natin dito? Kainin ko na lang muna before I capture the bishop. Kasi threat pa yung queen niya eh. That's the best part. Oy, talaga 2,000 ka na. That's very good ah. From 1,600 to 2,000. Next. Ayan. Ang ganda ng pagturo mo, coach. Sana nga may natututunan kayo. So, kasi eto totoo yan. Sinasabi ng iba, magaling daw ako mag-coach. Pero eto kasi yung totoo. Ang mga coaches kasi, it doesn't mean na sobrang galing ko sa isang tao, magaling na ako sa lahat. Kasi may mga binabagayan din minsan yung kind of coaching. Like siguro, yung iba sa inyo, oy, galing mo coach mag-explain, natututunan ko. Pero yung iba naman, nabibisit. Or hindi nila maintindihan the way I explain. So, depende pa rin yan eh. Kaya, sa paghanap ng coach, minsan, kailangan ng soul searching dyan eh. Ayan, nag-resign po siya kasi kakainin na natin to. Analyze ko nga lang to. Alam ko yung linya na may early G4 eh. Hanapin ko baka makita natin yung laro ni Shirov at ano. Dito hanapin natin yung game. Aha. Dito yun eh. Ayun, si Shirov mahilig talagang maglaro niyan eh. Karyakin Judith Polgar. Pero alam ko, ginatinitira nga ni Judith Polgar to eh. Pero alam ko si Shirov yun eh. Shirov. Kasi matagal na yun eh. Ayun o, tinitira talaga sa ni Judith Polgar. Eto, klinik ko yung laro ni Judith Polgar. Ayan o, ganyan pala laro ni Judith Polgar. Parang pala ako si Judith Polgar. Walang iya ah. Teka lang ha. Parang ako si Judith Polgar. Pero si Shirov, tinitira niya din talaga as white eh. I'm just trying to find yung laro ni Judith Polgar. Di ko makita eh. I'm not sure kasi exactly how it goes castling. Baka dito makita ko. Makita ko kaya yung Polgar.
Teka lang po, pasensyahan nyo na. I'm trying to remember kasi. Pero alam ko, tinitira to ni Pulgar talaga eh. Ayan, marami laro si Pulgar pero basically, may mga, ayan, no, pag nag-G4, may age 6 yan. Age 6, okay. So, pagka age 6, Shirob. Wala, hindi ko makita yung kay Pulgar. Pero I remember, once na nagganyan, may G5. Ayun nga, G5 nga yung best move, oh. Ay, G5 talaga. So, siya kasi, sa laro kasi namin, dinilayed niya po yung G4. In my game, dinilayed niya yung G4 eh, no? Ayan, no? Dinilayed niya yung G4. So, I'm not even sure kung tama yung pinagtitira ko. But anyway, ang Sicilian talaga mahirap i-explain. Sobrang lalim kasi. And kung ang rating nyo is 1500 below, hindi nyo kailangan ng lalim. Kailangan nyo ng mga basic and then play the middle game properly na lang. Ganun yung gawin nyo. Maka-skip lang kayo ng opening o matapos nyo lang yung opening without having a bad position sa mid. That little mouse, 'cause I'm an albatross.